Nakaharap sa patong-patong na reklamo ang isang dayuhang vlogger. Kasunod ng umano'y mga panggugulo niya at pambabastos pa sa ilang Pinoy for the content. Si Vitaly Zdorovetsky ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal na YouTuber at prankster sa buong mundo. Kilala siya sa kanyang matapang, agresibo at minsang iligal na prank videos na nagdala sa kanya ng milyon-milyong taga-subaybay at global fame. Mula sa simpleng biro, unti-unti niyang sinubukan ang hangganan ng batas at ng iba pang tao para lamang sa pansariling kasikatan. Sa kanyang pinakasikat na panahon, umabot siya ng mahigit 10 milyong subscribers at halos bawat video niya ay viral sa internet. Ipinanganak siya sa Murmansk, Russia noong March 8, 1992. Lumaki sa Odessa, Ukraine at lumipat sa Florida, USA noong siya ay 15 taong gulang. Bilang permanenteng residente ng Amerika, nagkaroon siya ng maraming pagkakataon na ipakita ang kanyang pranks sa internet at mabilis na nakilala sa buong mundo. Ngunit habang tumataas ang kanyang fame, lumalala rin ang kanyang estilo. Mula sa nakakatawang biro, naging mapang-abuso at madalas iligal ang kanyang mga gawa at maraming tao ang nasaktan o nainis sa kanya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang. Pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Nakilala siya sa mga viral prank videos tulad ng Russian Hitman Prank, Gold Digger Pranks, at Miami Zombie Attack Prank. Ang mga video na ito ay nakakuha ng milyon-milyong views at ginawa siyang isa sa pinaka-famous na pranksters sa mundo. Ngunit hindi lang sa YouTube siya sikat. Kilala rin siya sa panggugulo sa malalaking sports events. Noong 2014 FIFA World Cup Final, tumakbo siya sa gitna ng laro at sinubukang halikan ang isang player. Nagdulot ito ng kaguluhan sa stadium at labis na atensyon sa kanya. Ginawa rin niya ito sa Champions League at sa 2022 World Cup sa Qatar. Bukod pa rito, umakyat siya sa Hollywood sign noong 2016 at sa Great Pyramid sa Egypt noong 2020. Lahat ng ito ay ginawa niya para sa pansin ng media at social media at para mapanood ang kanyang videos. Sa umpisa, marami ang humanga sa kanya dahil sa kanyang lakas ng loob at pagiging kakaiba, pero unti-unti nang lumala ang kanyang reputasyon. Ang dati na nakakatawang prankster ay naging simbolo ng kawalan ng respeto sa batas at sa ibang tao. Maraming tao sa internet ang nagsimulang kritikal sa kanyang mga aksyon at marami sa kanyang dating fans ang unti-unting lumayo. Noong April 2025, dumating ang pinakamalakas na pagbagsak sa kanyang karera sa Pilipinas. Inaresto si Vitaly ng Bureau of Immigration dahil sa sunod-sunod na problema na ginawa niya sa bansa. Nahaharap siya sa 3 counts ng unjust vexation at iba pang kasong harassment, pagnanakaw at trespassing. Sa Boracay at Bonifacio Global City, nanakot at nang insulto siya sa mga tao. Ginamit ang kanyang fame para takutin ang iba at sinubukang halikan ang ilang security guard ng walang pahintulot. Nagnakaw siya ng electric fan sa isang restaurant, sumakay sa tricycle at jeepney ng walang permiso, at tinangay ang motor ng isang security guard. Pumasok rin siya sa kusina ng mga fast food chain at nag-livestream pa ng kanyang mga aksyon habang nagugulat ang publiko sa kanyang ginawa. Dahil sa kanyang mga aksyon, idineklara siya ng Bureau of Immigration bilang isang undesirable alien. Dito rin nagsimulang maging komplikado ang kanyang sitwasyon. Kadalasan, kapag may banyagang mamamayan na lumalabag sa batas, ang gobyerno ay maaari silang i-deport pabalik sa kanilang bansa. Pero sa kaso ni Vitaly, hindi ito madaling mangyari. Tumanggi ang Russia at Estados Unidos na tanggapin siya pabalik. Ang Russia ay nagulat na hindi nila matutugunan ang deportasyon dahil sa komplikadong legal at diplomatic issues sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Samantala, ang Estados Unidos bilang bansa kung saan siya ay may green card ay nagdesisyon rin na hindi muna siya tatanggapin pabalik, posible dahil sa kanyang kasaysayan ng kriminal na paglabag at reputasyon bilang isang problematic foreigner. Dahil dito, nananatili si Vitaly sa Pilipinas, sa kustodiya ng Bureau of Immigration habang hinihintay ang legal na proseso ng kanyang kaso. Sa loob ng detention facility, nagkaroon si Vitaly ng malaking pagbabagong pisikal at mental.
Ang kulungan ay mainit, siksikan at kulang sa tamang pagkain at pasilidad. Nawalan siya ng malaking timbang at halos hindi na makilala ang dating maskulado at malakas na katawan niya. Maraming balita ang nagsabi na natatakot siyang mamatay sa loob dahil sa tindi ng kondisyon. Maraming beses siyang nagreklamo tungkol sa kakulangan ng pagkain, hindi sapat na higaan at sobrang init sa loob ng kulungan. Nag-apela ang kanyang kampo sa Department of the Interior and Local Government para i-drop ang mga kaso dahil sa mental health, pero tinanggihan ito ng mga otoridad. Habang siya ay nakakulong, lumalala ang kanyang sitwasyon sa social media. Marami sa kanyang dating fans ang huminto sa pagsuporta sa kanya. Ang parehong bansang nagbigay sa kanya ng tahanan at proteksyon, Russia at Estados Unidos, ay tumanggi na tanggapin siya pabalik. Maraming tao ang nagsimulang tawaging globally unwanted si Vitaly. Ang kanyang pangalan ngayon ay simbolo ng kawalang respeto sa batas at lipunan. Noong 2025, lumabas rin ang mga peking balita at rumor tungkol sa kanya. May mga nag-claim na nakalaya siya o nag-convert sa relihiyon sa loob ng kulungan, pero wala itong basehan. Sa totoo, nananatiling nakakulong si Vitaly, nakatali sa kanyang mga kaso, at nahaharap sa stigma at kawalang suporta mula sa mga fans na dati humanga sa kanya. Ang kwento ni Vitaly ay isang babala. Mula sa viral pranks, pitch invasions, at mapang-abusong content sa social media hanggang sa panghaharas, pagnanakaw at panggugulo sa publiko, si Vitaly ay naging simbolo ng pagbagsak ng isang internet celebrity. Ipinapakita niya na ang kasikatan ay pansamantala at ang kawalan ng respeto sa batas at tao ay may mabigat na kapalit. Ngunit ang kwento ni Vitaly ay mas malalim pa. Bago pa siya makulong sa Pilipinas, marami sa kanyang viral pranks ang nagdulot ng matinding kontrobersya sa ibang bansa. Halimbawa, noong 2016, umakyat siya sa Hollywood sign at nag-livestream na nagdulot ng galit sa mga residente at otoridad. Climb the D. The D. The D. Why the D? The thing is you can climb because you're so high up and the D goes down. It was a $10,000 fine and I had to clean 150 community service hours on Sunset Boulevard called Hollywood Beautification Team. Noong 2020, umakyat siya sa Great Pyramid sa Egypt, isang aksyon na hindi lang delikado kundi labag din sa batas ng bansa at muling nagdulot ng viral attention sa kanya. Sa lahat ng ito, kitang-kita na gusto niya ang pansin kahit ano ang kapalit. Sa January 2026, si Vitaly ay nananatiling nakakulong sa Pilipinas, nakatali sa kanyang mga kaso at hindi pa ma-deport. Mula sa isang global prankster na milyon ang sumusubaybay hanggang sa isang undesirable alien na nagdusa sa kulungan, ang kwento ni Vitaly Zdorowetsky ay malinaw na halimbawa kung paano ang kasikatan at kawalan ng disiplina ay maaaring humantong sa kabuuang pagbagsak ng isang tao.